New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better ang News. TNVS. Trending and Isang value show. kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH, Massable Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga kalunas, dahil sa inyong pagtitiwala, ang Lunas ay may extension na. Lunas Extension. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Faith Salaver Clamor po ang inyong kasama. Ito po ang programang Lunas Extension. Ngayong Tuesday ng gabi, isang talakay na naman po tungkol sa pangangalaga sa ating kalusugan at para pag-usapan ngayong gabi ang men's health. So kalusugan ng mga kalalakihan ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Makakasama po natin urologist and associate professor po sa UERM. Past president din po siya ng Philippine Urological Association and president-elect ng Urological Association of Asia. Kasama natin si Dr. Samuel Erastorza or Doc Sam, natin kilala sa ating programang Lunas. Doc Sam, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Faith, and magandang gabi sa ating mga televiewers out there. Yes, sa ating mga listeners and televiewers, Doc, Luzon, Visayas at Mindanao. Men's health. Madalas, Doc, bilang isang mga lalaki, parang ayaw niyong pinag-uusapan yung health niyo kasi talagang macho effect. Sa'yo ko narinig din, Doc, macho effect yung mga lalaki. Kailangan malakas kayo palagi. Pero maraming pwedeng maging sakit ang mga kalalakihan, Doc. Ay, yes, of course. Para di kaming like any other person, katulad ng mga babae na prone din sa mga sakit. And may mga particular na sakit na medyo mas common sa aming mga kalalakihan, katulad ng prostate, di ba? Meron din kami tinatawag na male menopause. Hindi lang yung babae na menopause, pati din babae. And then, of course, ang medyo particular sa amin, yung prostate. No? Kami lang may prostate at isa yung sa pinaka-common na problema, yung paglaki ng prostate, whether benign or cancerous. So, yun. And then, otherwise, plus na tayo ng babae. Pwede rin kami magkaroon ng bato sa daluyan ng infection sa daluyan ng UTI, no? Cancer sa daluyan ng Doon, medyo halos plus na tayo ng sa babae. So, ayun, Doc, no? Pag sinabing, actually, Doc, number one talaga usually kapag men's health is yung problema sa prostate. Kasi yan yung very common, Doc, no? Nagiging problema ng mga kalalakihan. Kasi tama ba ako, Doc? Merong prostate cancer na tinatawag na isa yan sa mga kinakatakutan ng mga kalalakihan. So, pag prostate cancer ba, Dok, ano ang mga cause ng pagkakaroon po nito? Yes. Una, pag-usapan mo natin na lahat ng lalaki may prostate. Na pagkapanganak pa lang may prostate na ang lalaki. Hindi yung lalaki bigla, Dok, nagka-prostate ako. Hindi.
sa pagkapanganak lang ng lalaki, may prostate na yan, no? Mhm. Fortunately lang, pag tungtong ng 40, nagsisimulang lumalaki na siya. And ang paglaki niya, pwedeng benign, no? Or pwede ring cancerous. Yung cancerous, yun yung medyo, natin, pinagbabantayan talaga. Kasi katulad ng ibang cancer, pwede talagang ikamatay ng pasyente, no? Pwedeng kumalat at later on, pwede ikamatay ng pasyente. And ito, no? Isa sa pinaka-common na cancer sa mga kalaki, between number 4 and number 5 sa pinaka-common ng cancer sa mga kalalakihan. So, talagang medyo major problem dito sa aming kalalakihan. Ang kagandahan lang doon is pwedeng maagapan. No? Just like with any other cancer, pag nakuha mo maaga, pwede siyang maagapan. So, Doc, ano ba ang kailangan i-observe ng isang lalaki? At yun nga yung isa sa nililinaw ni Doc, no, bilang isang urologist at president-elect ng Urological Association of Asia, na karamihan nga, Doc, yun yung term, meron akong prostate, pero ang prostate, parte ng katawan, tama ba, Doc, ng isang lalaki na nagkakaroon ng problema. So, Doc, sabi mo nga, parang natural na nagkakaroon ng problema ang prostate. Pero wala bang mga trigger, Doc, for them to have this prostate cancer? At narinig natin lagi yung prostate enlargement. Sa ngayon talaga, napag-alaman lang natin base sa siyensa is edad. Habang tumatanda, no, sabi ko, pag tungtong ng 40, whether urologist ka na katulad ko or yung ordinary tao lang, doon talaga mula nang lumaki ang prostate. No? So, isang factor talaga age. Habang tumatanda, tumataas ang risk na paglaki ng prostate, no? Whether benign or cancerous. Next is genetics. Meron tayo lahi-lahi din po talaga. Lahi kayo na cancer sa prostate, tatay, kapatid, tito, lolo na may cancer sa prostate, mas mataas ang risk mo for cancer. Now, yan ang talaga napag-alaman ng siyensa. Sigurado na talaga yan, no? Unfortunately, number 1, wala kang magagawa sa edad. Talaga lahat tayo tatanda. 2, yung genetics. Sa ngayon, sa panahon natin, wala pa tayong magagawa about genetics. So, ano ang panglaban lang talaga natin? Early detection and treatment. Now, meron din namang pag-aaral na sabi na maaari, sinasabing maaari, hindi ibig sabihin na pag ginawa mo to, hindi ka na magkakaroon ng paglaki ng prostate or cancer sa prostate. Maaari, no? Hindi pa ganun ka solid yung ebidensya. So, magandang pangangatawan, katulad ko. Pag-inom na maraming tubig, pagkain na more on fruits, vegetables, lalo na yung mataas sa lycopene, katulad ng tomatoes, no, ay maaari makapag-prevent ng prostate cancer. On the other hand, pagkain ng matataba na galing sa animal, no, animal fat, more on karne, kulang sa inom ng tubig, kulang sa pag-exercise, pag hindi magandang katawan, no, medyo tabain, yun naman, no, sinasabi na maaaring maging mas prone to prostate cancer naman. So, Doc, ano ba ang kailangan i-observe ng mga kalalakihan nakikinig sa atin ngayon na mga sintomas na pwede nilang maramdaman kapag nagkaroon ng problema yung kanilang prostate? So, iba-iba ba to, Doc? Iba ba yung symptoms na mararamdaman nila if it's prostate cancer? Iba din ba pag enlargement lang? Yes. So, una, punta mo tayo sa pinaka-common, no? Ang mas common tawag na benign prostatic hyperplasia, yung kusang lumalaki ang prostate na hindi cancerous. Ito, pag lumalaki, ang unang symptoms, kasi paglaki niya, umiipit siya sa daluyan ng ihi. No? Pag naipit ng daluyan ng ihi, ayun ang mga problema. Mahina ang daloy ng ihi, putol-putol ang pag-ihi, madalas ang pag-ihi, umiiri para lang lumabas ang ihi, nagigising ilang beses, 5, 6, 7, 8 beses sa gabi para lang umihi. No? And then, pagkatapos umihi, may natitira pa. And worse, comes to worse, hindi na talaga at kailangan na isonda. Common ng mga simptomas. At nakikita mo na kagad, ay, malaki ng prostate, kailangan na gamutin. However, sa prostate cancer naman, ang prostate cancer, no, silent siya, tahimik. Maaring may prostate cancer ka na pero walang simptomas. Kasi gatuldok pa lang yung cancer, hindi siya talaga magbabara sa daluyan ng ihi. Maliit pa lang siya para magbara sa daluyan ng ihi. So, maganda ang ihi mo, ang ganda ng pagramdam. Dok, ang galing ng pag-ihi ko. Wala akong problema. Bakit may cancer ako? Kasi nga, sa simula, sa early stage siya, usually wala talagang simptomas. Nagkakasimptomas na lang siya pag malaki na ang cancer, medyo advanced na, umiipit na sa daluyan ng ihi, or kumalat na sa ibang parte ng katawan, or sa buto. Kaya, nakakaramdam na ng sakit na mga buto-buto. By that time, medyo late na. Kaya, very, very important talaga. At sinasabi namin, pag tungtong ng 40,
meron o walang sintomas sa pag-ihi, no? Kahit sabihin mo pa, nakakabasag pa ng paderang ihi ko, doktor, basta pagtungtong ng 40, magpa-examine na kayo. Kasi maaring maganda ang daloy ng ihi nyo, pero meron na kayong prostate cancer. So, ano yan, matik yan na part ng birthday routine dapat, Dok, no, ng isang lalaki. Talagang magpa-check up sila ng prostate. Kasi yun nga yung pinapoint ni Doc Sam, no, na parang late stage na usually, tama, Doc, yung mga sintomas talaga. Pero Doc, alam ko before parang mahirap yung treatment nito. Ngayon ba, Doc, mas may mga possible treatment na for prostate cancer at as well as yung pag-enlarge ng prostate? May mga easier surgical procedure na ba na hindi sila masyadong mahahassle kapag nagkaroon sila nito? Yung benign prostatic hyperplasia, no, ang laki na ng pinagbago. Dati may problema ka na sa prostate enlargement, nagbabala na sa daluyan ng ihi, wala, operasyon na kagad, kayod na kagad, na kagad sa prostate, opera na kagad. However, ngayon, ang gaganda ng mga gamot, no, may mga gamot na nagpapaluwag sa daluyan ng ihi at nagpapalit ng prostate para hindi na kailangan umabot sa sa operasyon. Maaga pa lang na maaga. Sa Saka yung mga operation ngayon, Dok, alam ko may mga hindi na kailangan yung hinihiwa, tama ba, Dok? Meron na kayong mga robotics na ginagamit. Yung sa benign prostatic hyperplasia, hindi kaso tinatawag na mga minimally invasive, yung sinisilip na lang sa loob ng daluyan ng ihi at pinapaluwag yung daluyan ng ihi. Sa prostate cancer naman, ang prostate cancer, pag meron ka, most likely kailangan mo na talaga ng mas aggressive na treatment, hindi lang yung gamot-gamot lang. Kasi pag may prostate cancer, gusto mo maagapan ka, gusto mo matanggal lahat ng cancer para ma-cure talaga. When you say cure, ibig sabihin natanggal mo lahat ng cancer. Now, pag gamot-gamot lang, hindi mo magagawa yan. Kailangan talaga may procedure talaga. Ang ginagawa talaga, pinaka-best would be tanggalin yung buong prostate, no? Tama makulani o hindi para tanggal mo na lahat ng cancer sa loob ng katawan. Pag early stage yun. Ngayon, gaganda ng mga mga gamit, meron na kami tinatawag na robotic surgery. Kasi yung prostate kasi napakalit lang na structure, no? Mga 20 gramo lang normal yan. Sabihin natin may prostate cancer ka, umabot ng 40 gramo. Pag ikaw ay 90 kilos, wala pang 0.5% ng bigat mo yan. So, talagang napakaliit niya. Parang siniguelas lang yan, Faith. Yes, pero niya, napakalalim doon sa may pelvic area, no? Doon sa may singit-singit doon sa loob-loob ng So, sa mga buto-buto. Kaya ang hirap niyan. And pag inoperahan yan, na yung mano-mano lang, yung dati operasyon lang, yung hiwa sa tiyan, no? Dinudukot namin doon sa loob. Pwedeng maging madugo talaga. Minsan na dinudugo kami na 1.5 liters, 2 liters, kasi pag nagdugo, grabe talaga. Mahirap kasi isa sa pinakamahirap na operasyon yan. Pero ngayon na may tinatawag na laparoscopic surgery na, meron ng tinatawag na robotic surgery na pinapasok na lang ang teleskopyo sa loob ng tiyan, tapos doon nakikita na namin sa loob na gagawa namin na matanggal ng prostate na talagang precise talaga pagkahimay, no? Halos wala na talagang dugo, no? And dahil doon, di na kailangang magsalin dugo, di na masyadong delikado yung operasyon, mas mabilis na rin ang recovery. Pagkatapos ng operasyon sa umaga, pagkahapon, nakaupo na, kumakain na, kinabukasan, naglalakad na. Di katulad dati. So, yes, nag-improve na talaga. Maswerte tayo sa ngayon, no, na ang dami ng mga modalities, ang dami ng mga teknolohiya na nagpapadali na lang sa operasyon. At hindi lang nagpapadali sa operasyon, but nagbibigay ng magandang resulta. Nung tinatawag namin na cancer-free survival. Ibig sabihin na mabubuhay ang pasyente na wala na talagang cancer. Mataas. Ayan. Yes. And that's good news, Doc, no, sa mga kalalakihan. Oo. And early detection pa rin is the best answer para mas madali yung gawing mga treatment, sabi nga ni Doc, no? So, babalikan ko, Doc, itong ating discussion tungkol sa men's health. Ano ba ang mga sakit na pwedeng magkaroon, especially yung mga kalalakihan na para lang sa kanila yung mga sakit na yon, no? Kasi kagaya ng prostate cancer. So, na-mention ni Doc kanina, pag mga menopause, meron ding term for mga kalalakihan na ang iba, Dok, hindi aware sa mga ganitong klaseng sakit na pwede silang magkaroon. Babalikan po natin itong ating talakayan dito po sa programang Lunas Extension pagkatapos lamang po ng ilang paalala.
Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Mga dagdag na kaalaman at usapang pangkalusugan. Lunas Extension. Nagbabalik po ang ating programang Lunas Extension. Kasama pa rin po natin si Dr. Samuel Erastorza or Doc Sam, pinag-uusapan ng men's health. Bilang mga haligi ng tahanan talagang Doc, at bilang isang lalaki, kailangan priority ang health ng mga kalalakihan. And aside Doc sa problema sa prostate, isa sa mga
common na pwede maging sakit din ng mga kalalakihan yung andropause, tama ba, Dok? Parang menopause ng mga kababaihan pero andropause sa mga lalaki. So, yung iba kasi, Dok, hindi aware dito Pareho din ba, Dok? Yung mga sintomas na pwede nilang maramdaman sa nararamdaman ng mga babae na nagme-menopause. Yes, no. Though hindi kasing common sa mga kababaihan na may time clock talaga, may time bomb talaga na pag certain age, kahit gusto mo hindi, talagang magme-menopause no? Darating ka doon. May iba hindi talaga, pero may iba yes, nagme-menopause din pag bumababa na ang testosterone nila. And ang mga simptomas halos katulad din ng babae. Hot flashes, parang silang sinisilaban, no? Kahit na malamig yung yung kwarto, sila parang init na init pa ka rin. And then bugnutin, yung tinatawag na mood swings, no? Ang behavior, mainitin, bugnutin, mainit yung ulo, bugnutin, irritable, ganun ang tawag doon. At the same time, no, matamlay din, parang walang gana, no? Mas lalong tumataba, bumababa metabolism kasi. And then, katulad ng sa babae, prone to osteoporosis o nagiging brittle o yung buto, no? Osteoporosis, heart problems, mas prone na sa mga sakit sa puso. Yun. And then sa lalaki, of course, katulad sa babae, yung nawawala na ng gana sa sexual activity, ganun din, nagagawala ng gana sa sex. At yung ayaw ng mga lalaki, erectile dysfunction. No? Hindi na tumatayo si Manoy, wala nang flag ceremony. Ayan, so kung ganun ang mga nararamdaman nyo, baka nga meron na kayong andropause. So, may mga treatment din ba, Dok, para malesen yung mga ganito? Kasi, syempre, gusto ng mga lalaki, may gana pa rin sila sa sex, diba, Dok? May gana pa rin sila sa buhay. At maiwasan yung pagiging bugnutin. Or, naturally, you need to live with it as a man also. Yes. Well, nag-a-adjust din. Pero syempre, ang nahihirapan din yung mga tao na sa paligid, hindi lang naman yung pasyente. No? Yes. Bugnut. Kaya minsan sabi niya, napaka-grumpy. Kasi tawag na grumpy old men. No? Dahil sa andropause. Oo, no? Isa sa mga dahilan yon. And then, yes, pwede namang yon. Importante muna is determine muna kung talaga may andropause. Chine-check namin yung testosterone level sa dugo yon, no? Blood test yon. Chine-check namin kung mababa ba talaga. And then, pag mababa talaga, then chine-check namin, ito ba may posibilidad ng cancer or high risk ba siya for prostate cancer? Kasi importante na wala siyang cancer or hindi siya high risk for prostate cancer. Kasi pag nagbibigay kami ng testosterone, no, maaring gumabi ang prostate cancer niya, no, or maging mas lalo siya magkakaroon ng prostate cancer. So, check namin yan. Yun din, katulad sa babae, bumababa ang estrogen nila, no, pag nagme-menopause, ngayon pag binigyan sila ng estrogen, yun parang bumabalik ang pagkabata. Ganun din sa mga kalalakihan. So bumababa ang testosterone, ang sagot din yun, bibigyan sila ng testosterone din, whether inumin or ang mas best, yung tinatawag na injections. So, yun yung mga pwedeng gawin. At kasi, Dok, isa pa sa mga concern ng mga kalalakihan or pwedeng bang maging part ng andropause, yung erectile dysfunction? Kasi ito talaga yung palagi ding question dito, Dok. Ano bang cause nito? Ano bang pwedeng gawin kung sakaling may ganito silang problema? Yes, kaya sa mga may edad na at may erectile dysfunction, isa yan sa mga titingnan namin, yung testosterone level. Baka mamaya kasi nag-andropause na pala siya. Pero, Dok, merong nag-erectile dysfunction na younger. So, ano ba ang pwedeng maging rason, Dok, or cause ng mga ganitong klaseng sakit? Isa ito, Dok, tama ba sa magiging concern when it comes to men's health? Yes. Well, ang erectile dysfunction, ang dami kasing dahilan yan, no? Ang number one cause talaga niyan would be diabetes, hypertension, sakit sa puso. At ang dahilan niyan kasi lahat itong mga sakit na to naapektuhan ang mga ugat, di ba? Diabetes, pwede kang mabulag, masira ang kidneys. So ganun din, naapektuhan din yung ugat papunta sa ari ng lalaki. And alam naman natin na walang buto ang ari ng lalaki, ang nagpapatigas po niyan ay daloy ng dugo. So, pag yung mga sakit-sakit na sumisira sa mga ugat-ugat, no, maaring magdulot ng erectile dysfunction kasi humihina na ngayon ang daloy ng dugo doon sa ari nila. So, ang dami yan. Kaya check namin lagi yan. Then, katulad ng kanina, kasama din yung andropause din. Pag sa mga medyo maedad na, no? Kasi habang tumatanda, tumataas din yung diabetes, hypertension. Sa mga bata, kapag wala sila mga diabetes, walang sakit sa puso, walang hypertension,
no? Ang common na dahilan ay stress. Sobrang pagod, no? Lalo naman yung mga talagang padre pamilya na kayod buong araw, no? Pag napapagod nila sila, no? Pagod ng katawan. Or pagod yung utak, no? Ang daming iniisip. So kailangan kasi pag nakipagtalik ang isang lalaki, kailangan concentrated. Pag may mga distractions, no, maaaring makapekto. So ang tawag diyan is nagkakaroon din ng psychological effect, no? Maraming iniisip, no? And then paano na yan? Mag-worse na yan. Paggrabe yan kasi once na nagkaroon ng isang insidente ng erectile dysfunction, no? Nakipagtalik siya tapos biglang lumambot, nasisira ang confidence, no, ng lalaki. Yes. May psychological factor, Doc, no? So, sa next na makipagtalik niya, no, depende. Bawat isa, depende kung paano niya ma-handle. Iba, parang okay lang. May iba, matuhan na. Iisipin niya kasi, una, napapahiya siya. Two, natatakot siya. So, yan, pag nakipagtalik na siya, maaaring isipin, ako, baka hindi naman tatayo. Ayan, tuloy, hindi natatayo. No, kasi, natatakot na, kinakabahan, wala ng confidence. And then, pangatlong beses na naman, mas lalo na kasi nakadalawang beses sa pumalya. So paggrabe na kasi lalong nawawala ang confidence at ng lalaki. Ang kanyang tiwala sa sarili kaya nawawala ang concentration. So yun, isa sa dilan would be yan, psychological. So kailangan matingnan yan. Isa pa, yung sa cause ng psychological is lalo na pag matagal na sila mag-asawa, no, 10 years na. Dok, wala nang gana, Dok. Pero pag tinanong mo, ikaw, pag nakakita ka sa ibang babae or nakakapanood ka ng movie or pelikula, ano ba, tumitigas ba? Ay, oo, Dok. So, medyo psychological yon, no? Partner nila, no, hindi na masyadong tumatayo. Hindi na hindi na mahal, pero dahil sa katagalan na, no, parang naging monotonous na yung sexual activity nila. Parang nawawala na excitement, no, parang ganito na naman, no? Parang wala nang nabago. Wala parang nagiging routine na lang, parang hindi na siya naging exciting. So yan, ina-advise na namin patingin na ng psychiatrist or psychologist para lang to check kung ano ba nangyayari dun sa nila sa kanang sexual atmosphere o yung sexual relationship nila. And then tuturuan sila kung paano magiging exciting na naman. To make it more exciting, either mag-honeymoon naman kayo, magpumunta kayo sa ng islands and magparang kayo-kayo lang. May may psychological and emotional therapy din bilang doctor, no? So, again, Doc, marami talagang problem na pwedeng mangyari when it comes to men's health, especially when it comes to their sexual life, which is very important for a guy, diba, Doc? For men, especially kapag you're in a relationship or you're married. So, dapat hindi sila mahiyang magpakonsulta, especially sa urologist, Doc, no? Kasi baka, maybe you have cancer or you have a hormonal imbalance, diba, Doc? So, wala na tayong oras, Doc, pero marami pa sana akong question ngayong gabi. Ang dami pa nating hindi natakal tungkol dito sa men's health na pwede natin balikan sa mga susunod na episode natin dito sa Lunas Extension. Pero Doc, kung sakaling gusto nilang magpakonsulta sa'yo at gusto nilang magtanong tungkol sa kanilang health concerns, saan ka ba pwedeng kontakin or puntahan, Doc, na clinic? I'm with St. Luke's, no? St. Luke's BGC, National Kidney, UERM. So, depende na sila kung anong klaseng service ang gusto nila. UERM, sa Santa Mesa, and then Medical City Clinics, yung mga satellite clinics ng Medical City, tanong-tanong na lang kayo. And then may bago kaming kliniko ngayon sa Metro Pasay Medical Center. So yung mga taga Pasay, lalo malapit doon sa may Victory Liner, no? May bagong clinic ako po doon, no? And may bago kaming hospital actually doon. So kung gusto niyo pating sa akin, you might go there. You can go there. 0915-529-8534. Ayan po ang number ni Dr. Samuel Erastorza. And again, sa mga nakikinig, kasi nasa Pasay tayo, DZRH. So again, kung may mga malapit dito na gusto nyo pakonsulta, nasa Metro Pasay, ang isa sa mga hospitals ni Doc Sam Erastorza. Again, Doc, maraming salamat sa iyong oras at pagbibigay impormasyon tungkol po sa ating naging talakayan ngayong gabi. Again, thank you, Faith.
Thank you, DZRH. And thank you to all the televiewers. Ayan, maraming salamat Dr. Samuel Erastor sa ating pong nakasama sa ating programang Lunas Extension ngayong gabi. Ako din po ang inyong nakasama, Faith Salaver Clamor. Laging nagpapaalala na prevention is better than cure. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Mga kalunas, hanggang bukas dito sa Lunas Extension. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Isang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Amoy forever.